Okay, good morning. Happy God first morning po, mga minamahal na mga kapatid. Kamusta po kayo? At purihin po ang ating dakilang Diyos sa umagang ito. At nagpapasalamat tayo sa Kanya pong biyaya na pinagkaloob sa atin at sa Kanya pong kabutihan na ating naranasan sa buhay na Kanya pong pinagkaloob sa atin sa umagang ito. Aking pong binabati ang ating pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay saan mang platform, mga kapatid, ay ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na maranasan natin ngayon at higit sa lahat ang Kanya pong pangunguna sa ating patuloy na paglilingkod sa araw na ito. Sa ating pong pagsimula, tayo po ay manalangin at hilingan natin ang gabay ng ating Panginoon Diyos at pakisama sa umagang ito. Let's pray po. Mapagpala at dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon Diyos, ay nagagalak na makasama kayo sa oras na ito. Higit sa lahat, Panginoon Diyos, ay nagpapasalamat kami sapagkat ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong pag-ibig ay aming pong naranasan, Panginoon. Patuloy kayong nangunguna sa amin at patuloy na naranasan namin, Panginoon Diyos, ang inyo pong pagkalinga. Muli namin idinudulog, Panginoon Diyos, ang oras na ito na sa aming pong pagbulay-bulay muli ng inyo pong banal na salita. Ang banal na Espiritu ay siyang magsalita sa aming, Panginoon Diyos, at patuloy na maging kalakasan, inspirasyon namin sa patuloy na panampalataya at paglilingkod. Pangunahan po ang mga mangunguna sa umagang ito, Panginoon Diyos, ang inyo pong mga anak na siyang magbahagi at magkaroon din po ng reflection, Panginoon Diyos. Matutunan namin ang inyo pong kalooban sa pamagitan po ng inyo pong banal na salita. Salamat po sapagkat kasama namin kayo ngayon, Panginoon Diyos, sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa oras na ito, mga kapatid, ang panguna po sa atin pong Bible reading na atin pong papakinggan sa libro po ng Job chapter 14. Si Sister Jelly Manalang ay siya pong magbabasa at pagkatapos po nito ay ang mga refleksyon ng ating pong mga pastor. Ang una po ay si Pastor Noel Morales, siya magbahagi ng refleksyon. Pangalawa po ay si Brother or si Pastor Dominic Carpentero po, mga kapatid. So ating pong ibigay ang panahon kay Sister Gelly sa kanya pong pangunguna. Sister Gelly? Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ba ay naririnig? Yes po. Good morning po. Happy God first morning. Ang ating pong babasahin ngayon ay dito po sa Job chapter 14. Ang sabi po dito, yung akin ang babasahin ay mula sa ang Biblia. Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Siya'y umuusli na gaya ng bulaklak at nalalagas. Siya rin na may tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalagi. At iyo bang idinidilat ang iyong mga mata sa isang gaya nito at ipinagsasama mo ako upang hatulan mo? Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala. Yayamang ang kanyang mga kaarawan ay nagpapasiyahan. Ang bilang ng kanyang mga buwan ay talastas mo. At iyong hinanggahan ang kaniyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan. Ilayo mo sa kanya ang iyong paningin upang siya'y makapagpahinga hanggang sa maganap niya na gaya ng isang magpapaupa ang kanyang araw.
sapagkat may pag-asa sa iyong punong kahoy na kung ito'y putulin ay sisibol uli, at ang sariwang sanga niyaon ay hindi maglilikat. Bagaman ang kanyang ugat ay tumatanda sa lupa, at ang puno niyao'y mamamatay sa lupa. Gayunmay sa pamamagitan ng amoy ng tubig ay sisibol, at magsasanga na gaya ng pananim. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan nandoon siya. Kung paanong ang tubig ay lumalabas sa dagat at ang ilog ay umuhupa at natutuyo. Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon. Hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magsisibangon, ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. O ikubli mo nawa ako sa Siyol. Naingatan mo nawa akong lihim hanggang sa ang iyong puot ay makaraan. Natakdaan mo nawa ako ng takdang panahon at iyong alalahanin ako. Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat na ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Ikaw ay tatawag at ako'y sasagot sa iyo. Ikaw ay magtataglay ng nasa gawa ng iyong mga kamay. Ngunit ngayon binibilang mo ang aking mga hakbang. Hindi mo ba pinapansin ang aking kasalanan? Ang aking pagsalangsang ay natatakan sa isang supot, at iyong inilalapat ang aking kasamaan. At tunay na ang bundok na natitibag ay nawawala, at ang bato ay napapabago mula sa kinaroroonan niyaon. Inuukit ng tubig ang mga bato. Tinatangay ng mga baha niyaon ang alabok ng lupa. Sa gayon, iyong sinisira ang pag-asa ng tao. Ikaw ay nananaig kailanman laban sa kaniya at siya'y pumapanaw. Iyong pinababago ang kanyang mukha at iyong pinayayaon siya. Ang kanyang mga anak ay nagtataglay ng karangalan at hindi niya nalalaman at sila'y binababa, ngunit hindi niya na hahalaga ay namamanglaw. Ayan po yung ating babasahin para sa umagang ito. Okay, maraming salamat po, Sister Jelly. Amen po. Sa unang refleksyon ay ibigay po natin kay Pastor Noel Cornales. Pastor? Okay, wala yata si Pastor Noel, ano? Ibigay po natin sa pangalawa kay Pastor Dominic. Pastor Dominic. God first morning po, Pastor. Naririnig po ba ako? Yes po, loud and clear po. Yan. So, ito pong chapter po na to ay punong-puno ng pagiging totoo, pagiging honest. Ito yung pagkakataon. I think isa po sa nakita ko dito na napakagandang pwede po natin pagbulay-bulayan mga kapatid ay yung pwede talaga tayo maging totoo sa Panginoon. Itong time na to, kasama yung chapter 13, ay pinakita ni Job na hindi niya kailangang itago sa Diyos yung kanyang nararamdaman at naging totoo siya doon sa kanyang nararamdaman. At maganda po itong chapter po na to kasi pinakita rin po dito ni Job. Ito yung time na kung saan pinakita ni Job yung pagiging fragile po, no? Or pagiging Tagalog ng fragile, pagiging
ano bang magandang Tagalog po sa fragile, mga kapatid? So, ng buhay, no? Very fragile po ang buhay. At yun nga, yung famous na verse na sinabi ni Job, ang tao ay doon sa unang talata po, no, ang tao ay panganganak sa isang babae, and mabibilang lang yung kanyang mga araw, at ito ay nagiging puno ng mga kaguluhan. At yun, sunod-sunod na yung kanyang mga honest honest reflection sa buhay. Pinakita niya po dito na hinalintulad niya sa puno, no, yung buhay, at marami pa po siyang paghahalintulad. Ang akin po nakita dito, mga kapatid, una-una, hindi natin kailangang itago sa Diyos yung ating nararamdaman, katulad ni Job, na pwede niyang sabi, no, sa Diyos yung kanyang nararamdaman, yung kanyang mga nakikita sa buhay na ito. Ikalawa, yung buhay natin ay hindi po natin pwedeng i-take for granted. Katulad po ni Job, pinakita niya na bilang lang yung atin pong mga araw, bilang lang yung atin pong mga panahon sa mundo pong ito. At dahil doon ay hindi natin pwedeng sabihin na marami tayong pagkakataon pa para itama kung ano man yung pwedeng itama. Kung may panahon pa po tayo, may pagkakataon pa po tayo, ano man po yung mga dapat pong itama ay tama na. No? Whether it is our relationship sa ating Panginoon or relationship po natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, huwag po natin i-take for granted yung mga yun. And then, gusto ko rin pong i-highlight po dito yung sinabi po niya doon sa verse 14. No? After po niyang i-compare yung buhay natin sa isang puno, nasabi doon yung puno, pag mas okay pa na yung puno ay putulin, kapag pinutol siya, pwede ulit siya mag-sprout, no? Pwede ulit siya magkaroon ng sibol, ng kumbaga, pwede siya tumubo ulit. Pero sabi niya dito, if a man dies, shall he live again? No? Tao ba ay kapag namatay ay mabubuhay ulit? Well, hindi po ito rejection ng resurrection, no? Pero pinakita po din ni Job yung kadugtong, all the days of my service I would wait till my renewal should come. So pinakita po ni Job dito yung honesty nga niya, no, na pagkaman wala siyang kasiguraduhan sa buhay na ito, pero lagi pa rin siya maghihintay doon sa ating Panginoon, at nirecognize niya na despite doon sa kanyang mga nararanasan ngayon, despite doon sa kanyang mga kahirapan, alam niyang tapat pa rin yung Panginoon sa buhay niya. And tandaan po natin, ito po ay nangyari pagkatapos nung mga yung mga kaibigan niya ay iba yung naging response sa kanya. So, at isa pa po sa magandang pinakita dito, mga kapatid, ay yung atin pong pag-asa, yung atin pong pagtingin sa hinaharap ay pwedeng maging laging maliwanag, pwedeng laging maging positibo, at pwedeng laging maging may pananaw ng hinga ng pag-asa. Kasi bagaman sa mga karanasan po natin ay wala tayong number one, wala tayong kasiguraduhan, and then number two ay nahirap talaga katulad ng nangyari kay Job. Pero dahil siya ay may pananampalataya sa Diyos, tinignan niya ito ng may
positibong pananaw. No? Bagaman yun nga, sinabi niya, unang-una pa lang sinabi niya na very fragile yung buhay. Bukas, pinanganak ka, uh, bukas makalawa, wala ka na ulit. So, tingin ko yun lang po yung aking mababahagi po dito sa bahagi po nito ng chapter. So, yung buhay po natin ay fragile mga kapatid. Ito ay, kumbaga, talagang hindi natin hawak, hindi natin pwedeng take for granted. So, wag nating hayaan na matapos ang buhay po natin na hindi po natin na isaayos sa ating pong dapat isaayos mga higit sa lahat yung relationship po natin sa ating Diyos at sa ating kapwa. Dalawa, buhay na ito ay bagaman may kamatayan, bagaman may walang kasiguraduhan, pwede natin itong tignan ng may positibo at may pag-asa sa hinaharap. At katlo, katulad po nung una kong binanggit po kanina, ito pong chapter po na to ay punong-puno po ng pagiging totoo, pagiging honest sa Diyos. So pwede po tayo maging totoo at maging honest sa Diyos sa nararamdaman natin, katulad po ni Job. At hopefully ay hindi natin itago. Especially po, I think maganda po itong part ko na to kapag meron po mga nagigrieve, merong mga nagdadalamhati. Ito po ay isang assurance po sa atin katulad ng chapter na to na pwede rin nating ibigay sa Diyos yung ating po mga saloobin kapag nararanasan natin yung mga dalamhati sa buhay po natin. So yun lamang po and happy God first morning po. Okay, maraming salamat po, Pastor Doms, no, sa ibinahagi niyo pong reflection. No? So yun po mga kapatid, natin napakinggan no, na pwede nating ibahagi sa ating Panginoon Diyos ang ating mga salubin, no? Maging totoo tayo. At pangalawa ay ang ating buhay ay fragile, no? Rupok. Paiksi lang yung buhay natin. Talagang ipinahayag po ni Job mga kapatid na talagang ang buhay na sa lupang ito ay napakaiksi. Buti pa yung puno, no? Pag pinutol ay sisibol. Pero tayo, papaano tayo? Ngunit no, sa bagay na ito, hindi tayo iniwan ng Panginoon Diyos. Of course, meron siyang pinangako sa atin. So, pinahayag po ng Pastor Doms na ma-establish natin ang ating pong relationship sa ating pong Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Pastor Doms, sa inyo pong ibinahagi na reflection. Meron pa pong nais mag-reflect sa chapter na ito, mga kapatid. Okay po, inyo lang pong itaas ang inyong kamay at ating pong i-recognize po kayo. Okay. Hello po, Pastor. Good morning po. Yes, Brother Romel, sige po. Happy God first morning po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. At salamat sa pagbasa ni Ma'am Jelly ng napakalinaw na pagbasa ng mga talata sa Biblia. Mula po sa chapter 14 ng Job. At makita natin mga kapatid at atin pong mapagbulay-bulayan sa umagang ito ay yun nga ang una kong nakita dyan na ang ating panahon sa mundong ito ay limitado mga kapatid. Kailangan nating pahalagahan ang bawat araw na dumadaan sa ating buhay mga kapatid. Yun yung una kong nakita. Kasi po si Job, kung atin pong nabasa yung mga nakaraang chapter, makikita natin yung kanyang pong buhay ay talagang napakaganda mga kapatid kung ating susundan ang kanyang pong buhay habang siya po ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya sa ating ding buhay, dapat alalahanin natin mga kapatid na very short, sabi nga ni Brother Dom, ni Pastor Doms. At ang buhay natin mga kapatid ay
hindi talaga magtatagal. Sabi nga ni Pastor Doms kanina, sa atin po bang buhay ngayon, atin po bang napagtanto o atin po bang ah, iniisip sa ating buhay, ano po ba ang aking kalagayan ngayon? Ako ay nasa panig ba ng Panginoon dahil mayroon buhay na ibinigay sa akin, or ako po ba ay nag-iisip lang na nandito sa sanlibutan ito? Habang ako ay tumatanda, masaya na ako doon sa aking ginagawa. Ganun lang po ba ang ating iniisip? Dapat mga kapatid ay hindi yun yung ating pong iisipin mga kapatid. Dapat bigyan natin ng halaga ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi po bakit? Yan po ay galing mismo sa Diyos mga kapatid. Kaya si Job, kung ating titingnan, ang kanyang buhay po ay talagang isinuko niya doon sa Panginoon. Yun yung nakita ko mga kapatid. Hindi talaga siya nagbigay ng puwang sa makasanlibutang pag-iisip o sa anumang bagay na pwedeng maglihis sa kanya pong paglapit sa Panginoon o pagsunod sa Panginoon. Yun yung nakita ko mga kapatid. Kaya sa ating buhay, lagi nating isipin mga kapatid na tayo po ay nagbibigay ng kahalagahan sa Panginoon mga kapatid. Kasi kung tayo ay marupok, ay hindi natin alam bukas mga kapatid kung anong mangyayari sa atin. Pero kung tayo ay nasa Panginoon, ano man po ang datnin ng ating buhay, ay mayroon tayong kasiguruhan. Yun yung nakita ko sa unang reflection na nakita ko sa buhay ni Job mga kapatid. Ang pangalawa, sabi nga dyan kanina, hinalin tulad ni Job ang tao sa isang puno na pinutol man ay may tsansa pa ring sumibol muli mga kapatid. Ipinakita nito na ang pananampalataya niya ay sa pagkabuhay na maguli sa hinaharap. Mga kapatid, lagi nating itong ilagay sa ating pag-asa. Na sa kabila po ng ating kamatayan, yun yung sinasabi ko, connection, na kapag tayo po ay namatay, example, mayroon tayong pag-asa. Yun yung gusto ko pong iano sa ating buhay na sa kabila ng kahirapan natin, sa anumang ating karanasan mga kapatid tulad ni Job, naroon yung pag-asa mga kapatid sa kabila ng kanyang paghihirap, pagsubok, nandoon yung pag-asa dahil ang sabi ng Diyos, kapag ikaw ay lumakad, sumunod sa aking kalooban, ikaw ay aking bibigyan muli ng pag-asa. Ano po yun mga kapatid? Yung pag-asa na yun, yun yung pagkabuhay na mag-uli mga kapatid. Kaya inasintulad ito sa puno. Di po ba mga kapatid? Kapag ang puno, pag pinutol mo yan, yan muli ay tutubo. Alam mo, ang puno, hindi lang isa ang tutubo doon mga kapatid, kundi siya ay dadami. Ganon ang ng puno. Pero ang tao, isa lang mga kapatid ang buhay. Kaya pag hindi mo yan binighang halaga, maaari mga kapatid na hindi na ikaw mabubuhay uli. Yun yung nakita ko dyan mga kapatid. Kaya sa ating buhay, habang tayo sa mundong ito, lagi nating paigtingin ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. At ang ating pag-iisip ay lagi nating ituon sa Panginoon. Kasi pag hindi natin yan mga kapatid ituon, maaari na tayo ay hindi na mabuhay muli sa pagdating ng Panginoon. Yun yung nakita ko mga kapatid pangalawa. At ang pangatlo, ang nakita ko dyan mga kapatid, sa kabila ng matinding sakit, pagdurusa ni Job, yun po mga kapatid ay hindi pa rin hindi nawala ang awa ng Diyos kay Job mga kapatid. Nakita nyo mga kapatid, nakita natin na ang katapatan ni Job sa Panginoon ay hindi nagbago mga kapatid. Kaya ang Diyos din mga kapatid ay hindi rin mawawala ang kanyang tapat na pangako sa atin mga kapatid. Kasi po, lahat yan mga kapatid na ating pinagdadaanan sa mundong ito, basta lahat yan ng Panginoon. Alam ng Diyos yan. Ako ba ay lumalakad sa mundong ito na tama? Tayo po ba ay lumalakad ng tama sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay?
Tayo po ba ay naglilingkod sa Diyos ng totoo? Alam lahat yan ng Panginoon mga kapatid. Lahat yan nakatala doon sa aklat ng alaala. Lahat ng ating mga ginagawa mga kapatid. Kaya sa umagang ito, sinasabi ng aklat ni Job na ito, na tayo mga kapatid ay mayroon pa ring katapatan dapat sa Diyos. Dahil ang Diyos tapat sa kanyang mga sinasabi. Kaya po mga kapatid, lagi nating alalahanin na ang Diyos ay laging tapat sa atin. Dapat lagi rin tayong maging tapat katulad ni Job sa ating pong natitirang buhay. Happy God First Morning po and God bless sa ating lahat. And Pastor, happy God First Morning. Praise the Lord po. Maraming salamat po, Brother Romel. So, yan po, binahagi po sa reflection ni Brother Romel. Maiksi lang yung ating buhay. Talagang na binigay ng Panginoon Diyos sa ating pong pahalagahan. Lalo higit na ma-establish natin ang ating relationship sa ating Panginoon Diyos. Yung ating buhay ay patuloy nating isinusuko sa Kanya. Kaya Brother Romel, naalala ko yung ating lesson ngayon doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 na sinasabi doon na sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan doon sa mga sabi doon ay mapapahamak. So bakit kaya bakit kaya ganoon ang nangyari? The cross are foolishness to those who are yung mapapahamak mga kapatid. So sa bagay na ito ay malaking reflection din po ito sa atin, lalo higit sa ating mga kapatid, sa mga bilang iglesia, bilang Seventh-day Adventist. Katulad doon sa 10 virgins na yon na bakit sila pa ay nawaglit na they are waiting doon sa ating Panginoon Diyos. Bakit nawaglit pa yung 5? So sa bagay na ito ay mahalaga yung ating relationship sa ating Panginoon Diyos. Meron pa pong gustong mag-share na kanila pong reflection? Sir, nandiyan na po ata si Pastor Noel po. Okay, sige. Pastor Noel, yan, bigyan natin ng panahon po si Pastor Noel. Pastor Noel Ornales. Yan. Pastor Noel. Okay, so while waiting Baka siguro may problema, Pastor, sa signal niya. Baka may problema sa signal. Sa signal siguro po, Sige po. Kaya natin mamaya magtaas lang ng kamay si Pastor Noel. Meron pa pong gusto bahagi? Ito siguro sa group chat ating titingnan po. Okay, sabi po ni Sister Teresita, ang Panginoon Diyos ang ating mapagkakatiwalaan sa lahat ng pagkakataon. Huwag po tayong matakot, magpahayag ng lahat ng ating bagabag at mga salubin dahil siya ang unang makakaunawa sa atin. Yan, praise the Lord po. Maraming salamat po, Sister Teresita. Sabi naman po ni Brother Sunny Talusan, ayan, good morning po. Hindi dapat tayong mawalan ng pag-asa sa panahon ng pagsubok kahit hindi natin maunawaan o nauunawaan ang lahat. Ang Diyos ang may hawak ng ating pinapakas. Mr. Lord, maraming salamat po, Brother Sunny. Ayan, bigyan natin kay Pastor Noel. Ano na po yata. Ayan, sige. Salamat po. Medyo nahirapan po ako magpasok at siguro dahil sa habagat. Ang akin pong reflection sa ating pong napag-aralan ngayon, yung reading po natin,
ay una na kita ho natin Nawala po yata, Pastor. Nawala po yung inyo pong boses. Sige po. May challenge sa signal niya po, Pastor. Apo, sa signal po yata. Sige. Bago tayo dilako sa panalangin ni Sister Jelly, meron pa pong last na gusto mag-reflect. Okay. Sige. Kung wala na po, ay share na lang ni Pastor Noel, no, doon sa GC natin o kaya dito sa ating group chat yung kanya pong reflection at mabasa po ng ating pong mga kapatid. Ano po? Sige po, ilingan natin po si Sister Jelly sa ating pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal. Maraming salamat po sa mensahe na aming nabasa at napakinggan. Panginoon, turuan mo po kaming magtiwala sa iyo kahit kami ay dumaraan sa mga pagsubok at paghihirap. Ipaalaala po sa amin ng aming buhay ay nasa iyong mga kamay at ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang. Bigyan po kami ng lakas, karunungan at matatag na pananampalataya habang hinihintay po namin ang iyong takdang panahon at pagparito. Naway mamuhay kami ayon sa iyong kalooban at patuloy na magbigay kalwalhatihan sa iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan.
Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Okay, praise the Lord po. Sa pagkakataong ito ay bigay po natin ang panahon Amen. kay Ma'am Irene Mislos para po sa ating reading and reflection sa ating pong devotional. Ma'am Irene? Good morning po sa lahat. Naririnig po ako, Pastor. Yes po ma'am. Loud and clear po. Okay. So, ang ating pong babasihin ngayon, July 10, ay may pinamagatang ang kanyang kabaitan sa ating devotional book na Nagwagi si Jesus. Ating pong talatang ang ating key text ay matatagpuan sa Matthew 12:20. Ang sabi po dito, hindi niya babaliin ang tambong na sugatan o papatayin ang nagbabagang mitsa. Si Deborah Hall ay hindi sumusuko. Nakumbinsi niya ang kanyang asawa na si Ron na sumama sa kanya sa pagbaboluntaryo sa lokal na misyon, kung saan nakilala nila si Denver, isang matapang na lalaking walang tahanan na madalas nagpapakita ng hindi maganda at nakatatakot na pag-uugali. Gayunpaman, sa pamamagitan ng tiyaga at kabaitan ni Debbie, nawasak ng Diyos ang mga hadlang sa puso ni Denver at naabot siya. Naging habang buhay na magkaibigan sila ni Ron. Nang pumanaw si Debbie dahil sa cancer, nagbigay si Denver ng emosyonal na patotoo sa kanyang libing tungkol sa impluwensya niya na nakapagbabago ng kanyang buhay. Matapos pagalingin ni Jesus ang isang lalaking may tuyot na kamay, ay iniulat sa Mateo na umalis siya mula noon, ngunit marami ang sumunod sa kanya at pinagaling niya sila. Pagkatapos, inilahad ni Mateo ang isa pang prophetic formula, ang pinakamahabang sipi mula sa lumang tipan sa ebanghelyong ito. Ito ang una sa 4 na awit sa Isayas tungkol sa darating na lingkod ng Diyos.
Ito ang tanging pagkakataon sa mga ebanghelyo na tinawag si Jesus na lingkod ng Diyos. Kapansin-pansin na ang talatang ito ay binibigyan diin ang mahinahon at puno ng pag-asang ministeryo ni Jesus, partikular para sa mga tao na nasa bingit ng kawalang pag-asa. Hindi niya babaliin ang tambong na sugatan o papatayin ang nagbabagang mitsa at aasa ang mga hintil sa kanyang pangalan. Higit na magagamit ang isang nakabaluktot na tambo bilang instrumento sa pagsukat o upang suportahan ang anumang uri ng istruktura. Ang umuusok na mitsa ay kailangang palitan upang magampanan ang layunin nito. Ngunit tumanggi si Jesus na sumuko sa mga tao na kagaya nito. Ipinaliwanag ni R.T. France, ang kaisipan na ito ay naglalarawan ng isang pambihirang kagustuhan na hikayatin ang mga nasaktan o nangihinang mga tao na bigyan sila ng karagdagang pagkakataon at magtagumpay sa uri ng lipunan na nakatuon sa resulta na maaaring tanggihan sila. Dito natagpuan ni Mateo ang isang karagdagang larawan ng maamo at mapagkumbabang Jesus na nag-aalok ng magaan na pamatok at magaan na pasanin, ang nagbibigay ng kapahingahan sa mga pagod at labis na nabibigatan. Nasa gitna ka ba ng mga sitwasyong puno ng kawalang pag-asa? Si Jesus ay malumanay, maunawain at mabait at hindi siya sumusuko sa iyo. Maaari mong asahan iyon. Yan po ang nakatala dito sa ating devotional. Sinasabi po dito na ang salitang hindi niya babaliin ang tambong na sugatan ay nagpapakita ng isang Diyos na hindi po tayo sinusukuan. Sa mundong madalas ay mabilis na maghusga ang mga tao o kaya naman sa mga bagay na siraan na ay agad tinatapon, ay pinapakita po doon na si Jesus ay dumarating po na may pagtitimpi at malasakit. May dalawang puntos po ang nais iparating sa atin ang ating babasahin. Ang una, mayroong pag-asa sa gitna ng kahinaan. Tulad po ng kwento ni Denver, walang pusong masyadong matigas na hindi kayang palambutin ng kabaitan. Ipinapakita lamang po nito na ang tunay na pagbabago ay hindi nakukuha sa pilitan kung hindi sa matiyagang pag-ibig. Ang ikalawa, ang marahang ministeryo. Ang paglalarawan po kay Jesus bilang maamo at mapagpakumbaba ay nag-aanyaya po sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya kapag tayo pagod at mayroong mabigat na dinadala. Hindi po siya nagdaragdag ng pasanin sa atin, kung hindi, siya po ay nagbibigay ng kapahingahan. Kaya ang sabi po doon sa huli, kung sa tingin daw po natin ay tayo ang tinatawag na tambong na sugatan o ang mitsang malapit ng mamatay, atin pong lalahanin na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Siya ay patuloy na nagpaparamdam ng pag-ibig sa atin at sa halip na baliin, tayo ay kanyang pinapagaling at muli po niya tayong pagliliyabin. So, yun lamang po para po sa ating devotional ngayong umaga. Okay, maraming salamat po, Mama Irene. I-close na rin po sa ating pong panalangin. Amen. Okay po, tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy na nagbabalik ng papuri sa inyong dakilang pangalan. Ngayong umaga, Panginoon, aming nilalapit ang aming mga sarili sa aming mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Nawa po kami inyong pakalinisin at patawarin nang kami po ay maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming napakinggan ngayong umaga, na ito po ay nagbibigay ng inspirasyon sa amin na patuloy kaming
bigyan ng mabuting puso, ng isang mapagmahal na puso, ng isang mapagbigay na puso, upang sa ganon kami ay maging instrumento ng ang mga taong hindi pa nakakaalam ng inyong magandang pabalita ay aming mailapit sa inyong banal na paanan. Nagpapasalamat din po kami sa buhay at kalakasan na patuloy namin taglay sa mga pagpapalang patuloy niyong ibinibigay sa amin sa araw-araw. Ganon din po sa mga pagsubok na nagpapatibay sa amin upang lalo kaming maging matatag sa pananampalatayang aming pinangahawakan. Patuloy nawa kaming gamitin sa inyong banal na gawain, Panginoon. Patuloy kaming maging instrumento at magliwanag ang aming ilawan sa mga taong nakapalibot sa amin. Ang inawang Holy Spirit ang siyang patuloy na mantabay sa aming Panginoon sa maghapong ito. Ito lang pamisamot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Nagbibigay ako dahil sumasamba ako sa Diyos. December 13, Offertory Reading Devotional. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aaariing ganap ng matuwid kong lingkod ang marami, at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Isaiah 53:11. Kapag ipinanganak ang isang sanggol, binibigyan sila ng mga regalo. Dumadalaw ang mga kaibigan at kamag-anak upang makita ang munting biyaya, dala ang kanilang mga handog. Ganito rin ang nangyari nang ipinanganak si Jesus. Basahin natin ang sinasabi ng Biblia sa Mateo 2:1-11. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ni Haring Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtanong, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudiyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin." Pagdating nila sa sabsaban, nakita nila ang bata kasama ang kanyang inang si Maria at sila'y yumukod at sinamba siya. Pagkatapos ay binuksan nila ang kanilang mga kayamanan at binigyan siya ng mga regalong ginto, kamangyan at mira. Ang mga mago mula sa silangan ay sumamba sa batang haring si Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo. Ang kasaysayang ito ay nagtuturo sa atin na ang pagbibigay ay isang uri ng pagsamba. Kapag nagbibigay tayo ng ikapo at handog, tayo ay sumasamba sa Diyos. Ang pagbibigay ay hindi maaaring ihiwalay sa pagsamba. Maging sa matandang tipan, bahagi ng pagsamba sa templo ang paghahandog ng mga alay sa Diyos. Panawagan. Ang bawat panawagan sa pagbibigay ay isang panawagan sa pagsamba. Sinasamba mo ba ang Diyos sa pinakamabuti mong kakayahan sa pamamagitan ng pagbibigay? Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Amen. 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 Sa pagkakataon po ito, ibigay natin ang panahon kay Pastor Raul Triquito para po sa Councils on Stewardship. Sir, Pastor, good morning. good morning po. Magandang umaga po sa ating pong lahat, mga kapatid. At purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat tayo po ay narito sa ating pong pagbangon mula ho sa magandang gabi na ating pong pagkakatulog. Binigyan ulit tayo ng Diyos ng pribilehyo upang siya po ay ating i-magnify na maguli, mga kapatid, mga kaibigan. At maraming salamat na maguli sa pagkakataon na tayo ay makakaribag uli ng salita ng Diyos na ito po ay magdadala sa atin sa kabubuti ng ating pong pagtitiwala, pananampalataya, buhat sa Kanya. Kaya ngayon pong umaga, mga kapatid, ay hayaan niyo po akong magbigay ng isang mensahe na maguli na ito po ay matatagpuan mula po sa Testimonies for the Church, Tomo 3, page 391,
na ang title po nito mga kapatid ay Higher Motives Than Sympathy. O di kaya sa Tagalog, mas mataas na motibo kaysa sa tinatawag na habag. Mula sa 3 paragraph na binasa ko mga kapatid sa Testimonies for the Church, Tomo 3, page 391, may mga bagay na ito po'y aking pong natutuhan na pwede ko pong i-share po sa inyo mga kapatid. At alam ko po na ito po'y narinig na po natin for a long, long time. Gayunpaman, ang sarap pa rin pakinggan. Patuloy pa rin niyang sinasariwa ang aking pong damdamin, ang aking isipan, na masaya ang maglingkod na may pag-ibig mga kapatid ko. Ang sabi rito mga kapatid na una hong nakita mula po sa lathala, mula sa Testimonies for the Church, Tomo 3, page 391, ang sabi niya ron mga kapatid, ang sanlibutan ay nasa moral na kadiliman, kaya't kailangan ang aktibong pakikibahagi ng bawat Kristiyano. Ibig sabihin mga kapatid, tinukoy po ni Ginang Ellen White, sa kanyang panahon, nakita niya na. At sa kanyang panahon, ang sanlibutan ay nahulog na sa kadiliman. Buhat pa sa kanyang panahon, at hindi pa sa kanyang panahon, how much more sa ating panahon, tuluyan na ho talaga na ang sanlibutan patuloy na itong nabibihag ng kapangyarihan ng kadiliman, mga kapatid. Kaya ang sabi ko rin mga kapatid ko, sapagkat ang sanlibutan ay nabihag na ng tuluyan ng kadiliman. Isa sa akin natutuhan sa kanya pong lathala, ang sabi niya roon mga kapatid, kaya kailangan ang aktibong pakikibahagi ng bawat Kristiyano. Mga kapatid, mga kaibigan, tinukoy po niya rito, marami pong waglit. Ang sanlibutan magulo, ang sanlibutan wasak, at ang anak ng Diyos, ang lalang ng Diyos, patuloy na pong nahuhulog sa bihag ng kadiliman. Kaya ang sabi niya, kailangan na ang mga Kristiyano, kailangan ang aktibong Kristiyano na makibahagi sa gawain ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya kung ating pong bibigyan pansin, bilang patunay na kailangan ang aktibong manggagawa ng Diyos, mga kapatid, ang sabi niya dito, kailangan nating ipagmalasakit ang bayan ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang bayan ng Diyos, pati ang mga tao pang hindi pa kumikilala saan? Sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, ang Diyos, tumatawag siya na ano? Nang lahat tayo ay maging ilaw ng sanlibutan at maging bahagi saan? Sa gawain ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At ito po'y bilang karagdagan mula sa katibayan ng Biblia, sa aklat ng Matthew 5:14 hanggang 16, ang sabi niya rito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok, sabi niya, ay hindi maitatago. Mga kapatid, sabi ni Ellen White kanina, ang sanlibutan ay nabihag ng tuluyan ng kadiliman. Kaya ang kanya pong paanyaya at paanyaya rin ng magandang sitas ng Biblia, tayo ay maging ilaw ng sanlibutan. At ang ilaw na ito, sabi niya, hindi kailanman pwedeng maitago, mga kapatid. Kaya merong isang manunulat na kanyang sinabi, isa po itong ministro din ng ibang church. Kinuha ko po yung kanyang lathala. Ako rin po ay nagandahan na sabi niya. So let your light shine before others, sabi niya, that people may see your light, the light of Jesus in your good works, in your loving serving, caring for others in the way you speak. Sabi niya, in the way you relate to others, in every single way, from in person and everywhere in between. May your good deeds shine in a world where there's no so much. May your good deeds shine in world, sabi niya, where there's so much darkness, in such a way that people might see your goodness and give glory to your Father who is in heaven. Ito po ay isang manunulat din ng ibang church. Napakaganda yung kanyang sinabi. Sabi niya, sa lahat ng ating ginagawa,
sa lahat ng ating pananalita, mga kapatid. Mula sa isang madungis at makasalan at makulimlim na kalupaan, tinukoy dito mga kapatid na makita sa atin ang liwanag ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi rito, ipinagkatiwala ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ang responsibilidad na magdala ng liwanag sa mundong nasa kadiliman ng kasalanan. Tinukoy niya po rito mga kapatid, sino ang kanyang mga tagasunod? Tinukoy niya kanina dito mga kapatid na ang lahat ng tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, pinagkatiwalaan di umano na ano po, magliwanag sa mundong nasa kadiliman ng kasalanan. At yung kanyang tagasunod na ito, mga kapatid, tayo po yun. Sang-ayon sa aklat po mga kaibigan na John chapter 1, talatang 12, mga kapatid. Tayo ay tagasunod at tayo kasi ay anak ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya pagdating sa aklat ng Philippians chapter 2, talatang 15, ito po'y aking isinama pa, sabi niya, upang kayo magsilbing mga ilaw sa sanlibutan. Kanina, tinawag tayong ilaw. Pangalawa, sabi po na Apostol Pablo, dapat magsilbi tayong ilaw. Paanyaya ho ito sa atin ng ating Panginoong Diyos. Inaanyayahan tayo na maging ilaw. At pangalawa, tayo ay magsilbing ilaw sa sanlibutan, mga kapatid. Idinagdag po dito mga kaibigan ng aklat po ni Gilang Ellen G. White na ito po ay makikita sa Desire of Ages, page 195. Ang sabi rito, ito yung lagi natin binabanggit pagdating po ng missional evening. Ang sabi niya rito, Desire of Ages, page 195, every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. Maganda po yung lathala pong ito. Lahat ng totoong disipulo, mga kapatid, kinakailangan sila po ay mga misyonaryo. Ibig sabihin, lahat ng totoong disipulo ng ating Panginoon Jesucristo, kinakailangan silang maging misyonaryo, tagapagbigay ng liwanag sa sanlibutan, mga kapatid. Hindi tumutukoy dito ang tinatawag na iilan, kundi ito po mga kapatid ay isang kondisyon ng pagiging ligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, lahat ng naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, sila yung nakaranas ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Sa Christian Service, page 9, ang sabi rito, every church should be a training school for Christian worker. Mga kapatid, mga kaibigan, kung mayroong mang lugar na doon ipinagkakatiwala ang pamamahala ng paglilingkod na may dalang kapangyarihan, ito po ang ating pong iglesia ho, mga kapatid. Kaya sabi dito, every church should be a training school for Christian worker. Yung salitang church dyan, mga kapatid, lahat ho ng miyembro. Kinakailangan lahat ng miyembro, mga kapatid, ay hanggat maaari, sabi rito, ay maging tamang gagawa ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Sa sipi pa po ni Ginang White, sa Acts of the Apostle, page 109, ang sabi niya, ang bawat mananampalataya ay dapat maging aktibo, saksi ni Yahweh, saksi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung meron mang church na aktibo sa sanlibutan ito, na saksi ng ating Panginoong Diyos, ito na po dapat yung iglesia ng Diyos. Ito na dapat hanggang maaari ang iglesia ho ng Adventist, mga kapatid. Tinukoy niya dito, mga kaibigan, sa Acts of the Apostle 109, ang bawat mananampalataya. Kapag mananampalataya ka, ang sabi rito, dapat aktibo ka. Kung mananampalataya tayo, sabi niya, dapat aktibo tayo. Hindi kung aktibo tayo kung saan-saan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pahayag ni Ginang Ellen White, sabi niya, kapag tayo ay isang mananampalataya, dapat, sabi niya, aktibo tayo, saksi ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Mga kaibigan, alamin na po natin, tayo ba'y aktibo
na manggagawa ng ating Panginoong Hesus Kristo po, mga kapatid. Pangalawa na aking pong nakita dito, mga kapatid, mula sa gitna ng kadiliman, ang sabi rito, mga kapatid, si Kristo ang pinakamagandang halimbawa ng paglilingkod pagdating sa tinatawag na pagbibigay, mga kapatid, mga kaibigan. Ibig sabihin, pumapasok na po dito ang tinatawag na financial po natin. Alam kong ito na po ay patuloy na po natin itong naririnig. Pero ang sarap pa rin bigyang pansin na patuloy tayong hinihimo ng ating Panginoong Diyos para yung salitang pagbibigay, mga kapatid, hindi ito pagbibigay na napilitan ho lamang. Kundi, ang sabi rito, mga kaibigan, ang pagbibigay na tamang paglilingkod para sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Nagbibigay ako hindi sa gusto ko. Nagbibigay ako, bakit? Sabi niya, kilala ko kasi ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Ibig sabihin, nagbibigay tayo, tumutulong tayo sa gawain, hindi sa gusto natin, hindi sa pamamagitan ng turo ng iba, kundi nagbibigay tayo. Bakit? Ano yung dahil? Number one reason, ang sabi niya rito, kilala kasi natin ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Isinama ko na rin po dito, mga kapatid ko, bilang patunay. Ito'y makikita, mga kapatid, sa aklat po ng aklat na Apostol Pablo, sa aklat ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ang sabi dito, bilang halimbawa ng pagbibigay, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, bagaman siya'y mayaman, naging dukha alang-alang sa inyo. Sapagkat pagmamay-ari ho niya ang kaharian ng langit, nag-anyong tao ho siya para iligtas tayo. Maganda yung kanyang motibo, mga kapatid. Hindi niya tinignan kung sino yung tatanggap sa kanya pag siya po ay namatay. Ang kanyang tinignan, mga kapatid, lahat ng tao, mga kapatid, kaunti man ang tatanggap, lahat man ay tatanggap, ang mahalaga, mamatay ang ating Panginoon Jesucristo, iniwan niya ang langit para makita ng tao ang tunay na pagmamalasakit bilang liwanag sa sanlibutan ito, mga kapatid, mga kaibigan. At ito ay umaakma bilang patunay sa aklat po ng Philippians chapter 2, talatang 5 hanggang 8. Ano pang tinukoy, mga kaibigan, ni Ginang Ellen G. White patungkol po rito? Sa Council on Stewardship, page 15, ang sabi niya, the spirit of liberality is the spirit of heaven. Napakaganda po ito, mga kapatid. Ito po nililekture na ho ng ating po mga ministro at ganoon din po mga kaanib ng iglesia. The spirit of liberality is the spirit of heaven. Tinutukoy dito, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos na ang pamumuhay ng mga Kristiyano, ipinaparating ni Ellen G. White na dapat ang mga Kristiyano at mananampalataya ay puno ng pagbibigay. Hanggat maaari, sabi niya, puno ng kabutihan. Hindi lamang puno ng pagbibigay, hindi lamang puno siya ng kabutihan, kundi punong-puno ko rin ng sakripisyo. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano, may kalakip po yan na tinatawag na sakripisyo, mga kapatid, mga kaibigan ko. Ibig sabihin, mga kapatid, dinidiscourage ng Diyos ang espiritong pusong napakasukal. Dinidiscourage ng ating Panginoong Diyos ang pusong napakagubat at napakatinik pagdating sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Gusto kasi ng Diyos, busilak yung puso natin. Handang magbigay sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Kilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa ngayong umaga, lagi natin bigyan pansin, mga kapatid, mahirap ba tayong kausapin pagdating sa pagtulong sa gawain ng Diyos? Masukal pa ba ang ating pong isipan? Madamo pa ba ang ating pong damdamin? Kaya hindi makapasok ang liwanag ng pagiging liberality sang-ayon sa Espiritu ng Langit na tinutukoy ni Ginang Ellen White, mga kapatid. Ibig sabihin, ang dapat mananampalataya, mga kaibigan, hindi hirap tumulong, mga kapatid. Ano pa?
Isinama ko rin dito ang Desire of Ages, page 21. Ang sabi rito, ang buong buhay ni Kristo ay isang buhay ng pagsasakripisyo. Mga kapatid, totoo ho yan. Ako po'y naniniwala sa lathala ni Ginang Ellen White na ang buhay ni Kristo ay isang buhay ng pagsasakripisyo. Na ang buhay din ng mananampalataya ay buhay din ho ng pagsasakripisyo. Pero sa pagsasakripisyong ito, in the long run, makikita ho natin na ikaw at ako ay bahagi at kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Meron pong lathala ang Vatican na ito po'y isinulat ko, na ito po'y aking idinagdag sa aking message. Ito po'y sinulat noong Hulyo 5, 2026. Merong isang news ang Vatican regarding po sa pagsasakripisyo ng ating Panginoon na pwede din nating kapulutan ng aral. Ang sabi niya dito mga kapatid, ang buhay ng ating Panginoon Kristo, sabi niya, ay puno-puno din naman ng pagsasakripisyo. Pero ang pagsasakripisyo ay pinakadakilang pagpapahayag sa awa at pag-ibig ng Diyos na nag-aanyaya sa mga mananampalataya sa isang buhay ng kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. Ang ating Panginoon Kristo, inisip ka, inisip tayo, iniwan na ang langit, nag-anyong tao, makita lamang ang kanyang pagliligtas. Kaya ngayon, inaakay din tayo ng Diyos na magsakripisyo. Sa papaanong paraan? Sa financial. Sa papaanong paraan? Panahon. Sa papaanong paraan? Pagpili sa Kanya sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid. Ano pang sabi ni Ginang Ellen White na aking idinagdag? Sa Step to Christ, page 77, sabi niya, ang pag-ibig kay Kristo ay magbubunga ng kusang paglilingkod. Hindi napilitan. Hindi pinipilit ng iba. Hindi laging kinakausap ng iba para maglingkod. Kundi ang sinabi po ni Ginang Ellen White, sabi niya, kapag tayo ay may pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo, nagbubunga na ito ng kusang paglilingkod. Ang sarap pakinggan ang mga lathalang ito, mga kapatid. Ulitin ko, ang pag-ibig kay Kristo ay nagbubunga ng kusang paglilingkod. Kaya ang tanong lang sa ating mga kapatid, iniibig ba natin ang ating Panginoon? Kapag iniibig natin ang Diyos, wag na nating hintayin na tayo sabihan ng mga leader natin sa church. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung ugnayan mo. Yung ugnayan natin personal. Pagkakakilala natin personal. Saan? Sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Kaya ulitin ko, Step to Christ, page 77, ang pag-ibig kay Kristo ay nagbubunga ng kusang paglilingkod. Ano pa yung pangatlong akin nakita dito na pwede kong idagdag, mga kapatid? Sabi niya, ang Espiritu o kaya ang banal na Espiritu laging gumagawa sa mga pusong handang magbukas. At ang mga taong handang magbukas yung kanilang puso, sila pala yung mga taong handang sumunod. Mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo nakikiusap. Kapag handa daw yung ating puso, mga kapatid, handa na tayong sumunod sa panyaya ng paglilingkod bilang kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi rito, mga kapatid, binibigyan diin yung sipi sa testimonies, mga kapatid, na lathala ng Ellen G. White na hindi na natin kailangan paulit-ulit pangpilitin bago tayo maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, nagandahan ko rin ito. Ang mananampalataya, ang kumikilala kay Kristo na ating Panginoon, ang handang maglingkod, kahit hindi mo nasabihin yan, maglilingkod at maglilingkod yan. Bakit? Kilala niya na kasi ang ating Panginoong Diyos. Kaya sabi dito, ang mga tao na paulit-ulit upang pilitin na magbigay o tumulong. Anong sabi po na Ellen White regarding po dito? Ay kulang sila sa espiritual na karanasan kay Jesus. Ito po'y napakaganda, mga kapatid. Kapag ako ay paulit-ulit na sinasabihan na tumulong sa gawain ng Diyos at walang nangyayari po sa aking buhay, halimbawa, ang sabi diyan, mga kapatid, kulang ako sa espiritual na karanasan sa ating Panginoong Jesus. Kaya may mga tao po na ang daling kausapin pagdating sa paglilingkod. Halimbawa, mga kapatid, mag-Bible study tayo. Tara na, pastor.
Kapatid, may gawain sa church. Tara na, elder. Mga kapatid, tara na, mag-evangelism na tayo, magdalaw na tayo. Ang sarap pakinggan ng pastor, kailan? Iyan yung mga taong buhay ang kanila pong pananampalataya. Maganda yung kanilang diwa sa paglilingkod. Bakit? Buo yung kanilang espiritual. Maganda yung kanilang karanasan. Saan? Sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, kumusta po yung ating karanasan? Kumusta po yung ating espiritual na buhay sa ating Panginoong Hesukristo? Sa aklat ng Romans chapter 8 verse 14, Biblia bilang katibayan, sabi niya rito. In Romans chapter 8 verse 14, it state that those who are led by the Spirit of God are called children of God. Napakaganda dito mga kapatid. Ang sabi niya, lahat ng anak ng Diyos, sila yung inileled, ginaguide ng banal na Espiritu Santo. Ang ganda yung tinukoy na Apostol Paul. Romans chapter 8 verse 14 testify that those who are led, sabi niya, by the Spirit of God are the children of God. Ibig sabihin, yung mga ginaguide ng banal na Espiritu Santo, sila yung mga madaling kausap pagdating sa paglilingkod, pagtulong sa loob ng iglesia. Bakit sila madaling kausap? Sila kasi anak ng ating Panginoon. Tanong mga kapatid, tayo ba ay anak ng Diyos? Kasi kapag hindi tayo anak ng Diyos, hirap tayong kausapin ng Diyos na anak. Gusto kong bahagi ka sa gawain ng Diyos. Pero kapag masukal ang isipan, napakadamo ang ating pong puso, mga kapatid, mahirap tayong tawagin ng anak ng Diyos. At yung mga anak ng Diyos, same canonical context sa aklat ng Galatians chapter 5, talatang 22, yung mga naglilingkod na yan, na anak ng Diyos, mga kapatid, sila po ay tinatawag na may pag-ibig, may katuwaan, payapa, patience, kindness, goodness, faithful, gentleness, at sila din yung mga taong may self-control. Ibig sabihin, mga kapatid, these qualities reflects God's character in the behavior of those living according to God's Spirit. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga matutulungin sa gawain ng Diyos, financial, panahon, talento, mga kapatid. At kapag tayo nagpapagamit, we are led by the Spirit of God and we are called children of God, mga kapatid. Ano pang sabi po ni Ginang White? Sa aklat ng Desire of Ages, page 668, ang sabi niya, God desires willing service. Hinihimok tayo, ninanais ng Diyos, gusto ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay maglingkod na willing. Kaya ang sabi rito mga kapatid, ang tunay na paglilingkod ng mga mananampalataya ay dapat magmumula saan? Pusa. Dapat nagmumula saan? Sa pag-ibig. Hindi pinipilit. Hindi pinipisa para lumabas ang kusa at tunay na pag-ibig. Hindi. God desires willing service. Ibig sabihin, kusang paglilingkod. May pag-ibig na paglilingkod. At dahil sa pag-ibig na ito, kaya tayo naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. At kaya tayo naglilingkod na kusa, at kaya tayo naglilingkod na may pag-ibig, tumagos sa puso natin ang pagmamahal, ang pagmamalasakit, ang pagsisip ni Jesus sa bawat isa ho sa atin mga kapatid. Totoo ito. Sa Christ Object Lesson page 97, tinukoy niya, ang pagsunod ay bunga ng pag-ibig. Ang sarap pakinggan itong mga lathalang ito, mga kapatid. Ang pagsunod ay bunga ng pag-ibig. Kaya pala ako, tayo, naglilingkod. Ikaw, tayo, ay sumusunod. Bakit? Bunga kasi ito ng pag-ibig. Bakit? Naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Itong buong magdamag na ito, ginising tayo ng Diyos. Ito po'y pag-ibig sa atin to ng Panginoon. I-pressure ho natin ito. I-capitalize ho natin ito.
iyong trabaho ninyo, iyong trabaho ng bawat isa, anumang trabaho po yan. Mga kapatid, pagyamanin po natin yan. At sapagkat pinagyayaman ho natin ito, maglingkod ho tayo sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat yung trabaho mo sa ngayon, pangarap po yan ng iba. I-capitalize ho natin yan. I-treasure ho natin yan. Diyos ang nagbigay po dyan, mga kapatid. At kaya tayo binigyan ng trabaho, anumang uri ng talento, gusto ng Diyos, ikaw, ako tayo, kasama ng Diyos sa kanya pong pagliligtas, ilaw, saan? Sa sanlibutang bumalusok na sa kadiliman. Ano pang sabi po ni Ginang White sa Step to Christ, page 43? Ang sabi niya, ang tunay na pagbabagong loob ay nagdudulot ng kusang pagsunod. Mga kapatid, ang ganda ito. Ang tunay na pagbabagong loob ay nagdudulot ng kusang pagsunod. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon Jesucristo, kinakailangan mabago ang damdamin ho natin. Mabago ang ating pong loob. Sang-ayon sa panukala, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng sumusunod tayo sa Kanya, gusto nating sumunod din sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi ho, mga kapatid. Sa lahat ng paanyaya ni Yahweh, sumunod tayo sapagkat kailanman hindi tayo mapapahamak, mga kapatid. Ano pa po yung pang-apat na ating pong nakita doon? Ang sabi dito, ang bawat mananampalataya ay kamanggagawa ng ating Panginoon Jesucristo sa buong panahon. Ang paglilingkod po pala sa ating Panginoon Jesucristo, hindi lamang 1 taon, 2 taon, hindi. Kundi, ito po'y paglilingkod sa buong panahon. Ibig sabihin, mga kapatid, walang Kristiyanong tinawag upang maging tagapanood o lamang. Tagasunod lamang ng ilang taon. Kundi, ang lahat ay tinawag na maging bahagi sa isang misyon sa buong panahon. Hindi lamang weather yan. Kundi, ang paglilingkod, tinawag tayo ng Diyos sa paglilingkod sa buong panahon. Bilang katibayan, sa aklat ho, mga kaibigan ng 1 Corinto 3, talatang 9, ito po'y aking isinama, na sinabi niya rito, mga kapatid, na tayo ay, lahat ay bahagi ng gawain ng Diyos. 1 Corinthians 3:9, kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Accept ni Apostol Paul na sila ay kamanggagawa ng Diyos. Tayo din. Sikapin din natin, subukan din natin na tayo ay maging kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa aklat ng Ephesians chapter 4, talatang 11 hanggang 13, 15, nandun lahat ang mga bahagi ng mga handang maglingkod sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Bilang patunay ulit, aside from the Bible, sang-ayon sa aklat ho ni Ginang White, sa Christ Object Lesson, page 326, sabi niya, to every man and woman, He has given His work. Ibinigay ng Diyos ang gawain niya sa lalaki at babae. Bawat isa sa atin, sabi niya, ay may natatanging layunin, responsibilidad na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. To every man and every woman, He has given His work. Mga kapatid, ako, ikaw, tayo, pinagtiwalaan ng Diyos bilang Kanya pong tanglaw sa sanlibutang ito. Mga kapatid, tayo ba'y nagiging tanglaw sa lupa pong ito, mga kaibigan? Ano bang Kanya pong sinabi? Gospel Workers, page 481. Ang bawat miyembro ay dapat makibahagi sa gawain. Hindi ilan, hindi leader lamang ang sangkot, mga kapatid. Kundi, ang sabi rito, hindi lamang yung mga namumuno ang sangkot. Kundi, sabi niya, lahat ng aktibong tao, lahat ng miyembro, sabi niya, ay dapat makisangkot sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, hanggat mari, lahat ng miyembro ay dapat makibahagi sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kapag nakikita na natin ang sanlibutan ay madilim na, sobra na ang kasamaan, mga kapatid, subukan natin na magliwanag sa kanila.
sa lahat po ng pagkakataon. Ano pa? Evangelism, page 110, sabi dito, ang gawain ng Ebanghelyo ay para sa buong iglesia. Hindi iilan. Hindi sa mga leader lamang. Hindi sa mga elder. Hindi sa mga pastor. Hindi sa mga pulpultor ko lamang. Kundi ang sabi niya, ang gawain ng Ebanghelyo ay para sa buong iglesia. At yung iglesia, lahat ng miyembro. Kasapi tayo. Kasama tayo sa gawain ng pag-iibanghelyo mula sa isang sanlibutan na puspos ng kadiliman. Mga kapatid, pag-isipan po natin dito, mga kaibigan. At yung panglima na gusto ko pong idagdag bago po magtapos, mga kapatid, ang tunay na pagbibigay, hindi para makilala tayo. Hindi para makilala yung trabaho mo. Hindi makilala kung sino ka. Tumutulong tayo, financial, sa iglesia. Bakit? Sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, napakaganda po ito. Pagdating sa financial, hinihimok ko tayo ng ating Panginoong Diyos. Tumutulong tayo financial, tinutulungan natin ang iglesia, tinutulungan natin ang ating misyon. Ano yung ating reason? Hindi tayo para makilala. Hindi. Para sa pagwawalhati ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, mga kapatid ko, sa aklat ng 1 Corinthians 10:31, Bibliang katibayan. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kapag tumulong tayo financial, mga kapatid, ang namamagnify natin dyan, ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, everything's will done, should be done with the intention of honoring God. Ibig sabihin, kabahagi tayo financially sa paghikayat ng kaluluwa, pagtulong sa gawain. Bakit? Tinataas kasi natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat po ni Ginang White, maganda po ito at ito po ay patuloy natin ito naririnig. Sa Council on Stewardship, page 23, ang sabi niya, ang ating mga kayamanan ay dapat gamitin para sa Diyos. Ang ganda po kapag titignan natin. Lahat ng meron tayo, dapat gamitin natin ito. Saan? Sa pagtatanghal lamang sa Panginoon. Biyaya yan ng ating Panginoong Diyos. Lahat galing yan sa Diyos. Sapagkat ito'y galing sa Diyos, ang dapat maparangalan ho lamang sa paglilingkod. Ang ating Panginoong Diyos ho lamang. Sa Patriarchs and Prophets, page 520 na sabi niya, lahat ng tinatangkilik natin ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos. Hiram, hindi atin. Pinahiram lang. Kapag binanggit yung salitang ipinahiram, mapagkakatiwalaan ka. Maraming pwedeng pagkatiwalaan, pero sa'yo dumapo ang blessing, ang trabaho, kalusugan, talento. Ang tanong, sapagkat ako'y ikaw pinagkatiwalaan ng Diyos, mga kapatid, patuloy ba itong ipagkakatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos? Kaya lagi nating bigyang pansin, lahat ng ating tinatangkilik, galing ito sa Diyos. At lahat ng ating pagmamayari, tinatangkilik, ipinagkatiwala lamang ito. Ibig sabihin, God want na tayo po ay maging channel ng blessing sa buong panahon. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid, ang sabi niya, Education page 138, ang tunay na layunin ng buhay natin sa lupang ito, sabi niya, ay ang paglilingkod sa Diyos at sa tao. Iyon palang pinaka-main purpose ng tao. Kaya tayo ay may buhay. Mga kapatid, hindi para pagmayaman, para magpayaman, hanggang sa malimutan na natin ang Diyos. Hindi. Ang tunay na layunin ng ating buhay sa lupang ito, sabi niya, Education page 138, sabi niya, ay ang paglilingkod sa Diyos. Napakasarap. We live on earth to serve God. That is our main purpose. In the second purpose, mga kapatid, is to serve people. Sabi niya, ang tunay na layunin ng buhay ay ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Tanong, maglingkod po tayo sa ating Panginoon? Naglilingkod po ba tayo sa ating Panginoong Diyos? Kaya ang sabi rito, mga kapatid, ito rin galing kayo, Miss White, sino ba yung ating kapwa na dapat po nating paglingkuran? Ang sabi rito,
Our neighbor, sabi niya, is every person who need our help. Sa ngayon sa Christ Object Lesson. Mga kapatid, those our neighbor are those person who are need our help. They are our neighbor. Sila yung kapwa ho natin. Hindi binibigyan pansin dito ang tinatawag na estado ng buhay. Hindi. Hindi pinagbibigyan dito kung sino tayo. Pilipino ka, sino ka man, ano man ang antas mo sa buhay. Hindi. Ang ating kapwa, mga kapatid, sila yung pagmamayari ng Diyos. At ang lahat ng pagmamayari ng Diyos na ito kumakatawan sa tao, lahat sila yung tinutukoy ni Ginang Ellen White na sila po ay ang ating pong kapwa, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kung ating bibigyan pansin bilang summarize po sa ating pong pag-uusap sa mga sandaling ito, mga kapatid, ang tunay na buhay ay matatagpuan sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, at lalo tigit, isang paglilingkod na buo ang puso, buo ang isipan, at isang paglilingkod na pagpapahayag na sa lahat ng panahon ay buti ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos ngayon pong umaga, mga kapatid. Happy God first morning po sa ating lahat. Amen. 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 Amen po. Amen po ang ating purihin pa ang Panginoon Diyos sa magandang mensahe po natin pong napakinggan ngayon. At sa pagkataong ito, tayo na po ay dadako, mga kapatid, sa atin pong silent prayer and acts prayer po. So, pangunahan ko po, mga kapatid, sa adoration and confession. Ibabahagi po sa atin o ibigay ni Pastor Dominic ang para po naman po sa ating pong thanksgiving and supplication. So tayo na po ay dadako na sa ating pong panalangin. Mapagpala at mahabagin, maibigin naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila po kayo, Panginoon Diyos, sa aming pong buhay. Kayo po ay karapat-dapat, Panginoon Diyos, na pasalamatan at papurihan, Panginoon, sapagkat ang inyo pong biyaya ay gayon na lamang, Panginoon. Patuloy naming naranasan sa inyo, Panginoon Diyos, ang inyo pong patuloy na pagkalinga sa amin. Naranasan namin ang patuloy ninyo pong pagliligtas, Panginoon Diyos. Tunay na kayo po ay Diyos na aming pong manlalalang, higit sa lahat ang aming pong tagapagligtas. Panginoon, kami po ay makasalanan sa lahat. Katulad po sa ay binahagi po ni Job sa kanya pong buhay. Ang aming pong buhay, Panginoon Diyos, ay maiksi. Dahilan po na kami po ay makasalanan, Panginoon Diyos. Ngunit salamat, dakilang Ama, sapagkat ang inyo pong biyaya ay inyo pong inihayag, Panginoon Diyos, sa cross ng Calvary. Inilagak niyo, Panginoon Diyos, ang inyo pong pag-ibig upang kami ay abutin bilang mga makasalanan. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat patuloy niyo kaming tinanggap bilang inyo pong mga anak, Panginoon Diyos. Salamat sa patuloy ninyo pong paglilinis, Panginoon Diyos, at patuloy ninyong pagpatawad sa aming mga pagkukulang pagkasala sa inyong harapan. Patuloy naming maranasan, Panginoon Diyos, ang inyo pong pagtanggap sa amin sa araw-araw. At patuloy na inyo pong kalooban ay
mangyari sa aming pong buhay. Panginoon, muli po kami patuloy sa aming pong hingin. Kami po ay papasalamat sa marami pong pagkakataon na kayo po ay nagpakita ng katapatan po sa buhay po namin. Salamat po sa pagpapaalala po sa amin na hindi po namin ma-take for granted ang buhay po nito. Salamat din Panginoon sa mga blessings na amin pong tinanggap sa mga bawat araw na kami po ay nagpapagal. Salamat din po Panginoon sa pag-sustain po sa aming mga buhay, sa aming pong mga gawain. At maraming salamat po dahil dumarating po muli ang panibagong araw ng Sabato, kami po ay makapagpahinga. At ngayon po Panginoon, namin pong ay tinataas po sa inyo ang panalangin na ng aming po mga kapatid sa iba't ibang bahagi po ng aming misyon. Unang-una po, nais po namin panalangin ang mga nanguna po sa aming paglilingkod ngayong umaga po na ito. Sir David, si Ma'am Jelly, si Pastor Noel, inyo pong lingkod, si Irene, pwede po si Pastor Raul. Panginoon, lingkod po niyo na ito ay patuloy po ninyong samahan, patuloy niyo po silang gamitin sa patuloy na ikakalawig po ng inyong pong gawain. Lalo higit Panginoon bilang iwanag at pagpapala sa kanila po na inaabot ng tao, mga estudyante. Kaya din Panginoon namin po patuloy na idinadalangin po ang pagtatagumpay ng headquarters, pagpapatayo po ng headquarters ng CLPM. Ito Panginoon ay hindi po namin proyekto, kundi ito po Panginoon ay proyekto. Ito po ay para po sa ikalalawig ng inyo pong gawain po sa gitnang Luzon. Nais po namin patuloy po ninyong bigyan ng puso ang amin po mga kapatiran, ang naaabot po ng pagpapahayag ng tulong. Patuloy po lang dalangin na sila po ay po silang patuloy pong imukin na maging kabahagi po sa proyektong ito. Pwede Panginoon namin pong dalangin ang mga programa po na gagawin po sa iba't ibang dako ng aming pong misyon. Unang-una ang training po na gagawin po sa Farm Ridge ng ACS. May kinalaman po sa disaster church training. Pwede po Panginoon ang harating po na training ngayon pong linggo sa Balibago, ang I Will Grow. Pwede po Panginoon ang evangelism po na kasama po ang mga taga-PAFCO sa Ildefonso. Yung pong ipagpalain na evangelism nito na magbunga po Panginoon. At gayon din po Panginoon ang medical mission po na gagawin po sa iba. At ang evangelism po nila ay patuloy rin i-bless na sila po ay magtagumpay po sa kanila po sa mga gawa. Panginoon, isang espesyal na panalangin po ang nais namin itaas sa pamilya po ng Maria Leonora Pantalunan. Kanya pong anak na 6 na taong gulang lamang ay pumanaw. Dalangin po namin na inyo pong patuloy na kalingain po ang kanila po pamilya at gayon din Panginoon ang patuloy po na kagalingan ng ipagkaloob po sa isa pa pong bahagi ng kanilang pamilya na ngayon po ay may dengue. Nais din po namin Panginoon, itaas po sa inyo ang mga kapatiran po namin na nakakaranas po ng iba't ibang karamdaman. Ito man po ay physical, ito man po ay spiritual, o ano man pong uri ng karamdaman ng kanila pong dinaranas ngayon ay patuloy niyo po silang samahan, kalingain. Si Elijah Manalus, si Lori Lichica, si Jerry De La Cruz,
si Wilfredo Nepomuceno, si Marcos Espiritu, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, Charlie Manukay, Wenny Tubay, Marlita Lelis, si Jun Lelis, si Rufino Mangubat, si Nanay Jenny Sebastian, Armando Castro, Joseph Buenafe, si Liza Marie Banyaga. Panginoon, ang mga kapatiran po namin na ito, ano man po ang kanila pong karanasan ngayon, kayo po ang amin po silang isusuko at tinatalaga sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang mapagpakamay, magpapagaling po ano man po ang kanilang mga nararamdaman. Hindi Panginoon, patuloy po namin itinataas po sa inyo ang iba't iba pong gawain ng aming misyon. Hindi po itong pagpalain, Panginoon. Marami pa pong mga tao ang makakilala sa inyo. Marami pa pong tao abutan po ng mabuting balita. Sa gayon, Panginoon, namin pong paghihintay sa inyo ay lalong dumalin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtatapat sa buhay po namin. Salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin. Salamat po pagkat alam namin na ang lahat po na ito ay mangyayari. Ito po ay hindi rin ginahin sa inyong banal na kalooban. Pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya
Okay po, ilingan natin si Pastor Raul dito para sa ating closing prayer. Tayo po ay sama-sama kong manalangin. Maraming salamat po Panginoon sa pribilehiyo na kami po ay pong tinanggap na iyong mga anak at pribilehiyong pag-akay para kami po ay maging kamanggagawa po ninyo sa lupa pong ito. At salamat po sa lahat ng aming ginagawa. Ito po'y motibo na maayos sa pagtatas lamang ng iyong banal na pangalan. Salamat Panginoon lagi-lagi sa limlim ng iyong kapangyarihan na mararanasan ng bawat kaanib ng iglesia ngayon at kailanman sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Raul, sa magandang mensahe. Salamat po. Good morning. Happy God First Morning po sa ating lahat. See you po ulit bukas na umaga. Salamat Pastor David sa iyong pangunguna. Salamat din po Pastor Raul. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Mag-iingat po tayong lahat. Palain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Morning. Morning. Salamat po sa ating lahat ng participants. And at the same time, kay Sir Edmond at kay Sir Melvin. Thank you, Brother Melvin. Morning, everyone. Good morning po sa lahat, mga kapatid. Morning po sa lahat. Ingat po, may bagyo daw. Happy God First Morning po. Kamusta dyan? Brother Raul, wala bang baha dyan? Wala naman po. Wala po, Brother Melvin. Nandito ako sa Balibago. Daway kami ito hain. Basta Jerry. Pagdarang ko pa sa bahay. Ano nakaraan, bumabaha daw San dyan. Antonio. Brother Romel, San Antonio. San Antonio pala yun. Yung sa ano po, sa service daw sa patay po. Ingat po, mahirap po ulo. Brother Romel, ingat kayo. Salamat po, Pastor Kampugo John. yun, Kampugo. Ngayon, sa Sagtutuma South yun. Sa Hain, Kampugo. Hain nga yun, Hain. Ingatan mo ang ating mahal na Pangulo. Ako po. Tapos, diretso kami ni Pastor Nelson Mambayan sa pag-usila po. Tagawag na. Maraming salamat po, mga kapatid. Ingat sa pagdadrive, Brother Raul, ingat. Kayo dyan. Sa lahat ng mga sa Facebook, magandang umaga din po sa inyo. Salamat sa pakikinig at pakikisama. Malayo po tayo lahat. Walang busy lang, wala si Jairel. God bless everyone. Happy preparation. Okay, dahan na tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po mga kapatid. Bye-bye po.